Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang Opo. umaga po, Ma'am DJ. Opo, salamat sa panahon. Morning. Yusek, klaruhin lang po natin, yun ho bang sinasabi kahapon na kinukumpirma ng DOJ na sa 421 ghost flood control projects na na-identify na po, supposed to be po, no, sa ginawang validation ng Independent Commission for Infrastructure at ang ilang pang ahensya, 14 lang po sa 421. Ganun ho ba namin dapat tangkilikin yon? As in, mali yung iba at 14 lang ang confirmed? Bali, Manong Ted, ganito po, no? Ito po yung na-explain kahapon, nandoon po sa coordinate. Yun pong initial na 421 na suspected ghost. No? Kaya po suspected yung ginamit na termino nung simula. Kasi nga po, ito ay visual na inspection pa lamang. And then afterwards nga po, na-determine nga na meron pong nag-iiba yung coordinates doon sa MYPS, doon sa planning stage versus doon po sa actual na saan nilagay yung infrastruktura. Kaya ngayon po, nag-verify po, nag-validate po ang ICI together with the different agencies para po tingnan kung talaga bang walang structure o meron. Sa ngayon po, yung binanggit po ng DOJ ay 14 ang kanilang tinitingnan. Ngunit sa ICI po, of course, we will let them give the final figure po, Manong Ted. Okay. Mas maganda po yan na naiklaro nga natin kasi alam niyo ho, napakalaking bagay nung kredibilidad, hindi ho ba, no? Nito pong itong ginagawang investigasyon ng ating pong mga sangay ng pamahalaan. Yung 14 ng DOJ, ito ho ba yung talagang nakakubra yung kontraktor nakapagbigay ng kickback, naglabas ng pera ang DPWH, nagbigay ng kickback sa mga taga-DPWH, nagbigay ng kickback sa mga proponents, pero wala po talagang proyekto na accomplish? Mukhang ganun, Manong Ted, no? Ito po yung mga ghost project na dineclare na complete tapos fully paid. Fully paid po yung Opo. proyekto, declared na 100% completed, ngunit wala pong structure na nakatayo doon sa lokasyon. Okay. Sige po. So tunghayan po natin yung pinag-uusapan kahapon na okay, so mali yung grid coordinates. Pero mayroon palang proyekto about a few meters away, no? Pero hindi ho ba, attorney, na hindi nangangahulugan na may proyekto nga doon malapit sa identified na grid coordinate po ng naturang proyekto, pero yung proyektong yon either hindi man siya ghost pero either abandoned, di po ba, or substandard pero bayad na. Posible rin po yun, Manong Ted, no? Kaya nga po actually natatagalan kami sa pag-validate kasi maraming nga pong factors in play dito. Kapag nga po nakatayo sa ibang lokasyon, kailangan din po namin tinan ng mga dokumento. Kasi po dapat naman po meron niyang tinadaang proseso kapag po sila ay mag-iiba ng coordinate. So we will have to check if they went through the proper process, they had the necessary approval, and justification sa paglipat po ng kanilang coordinates. Baka po kasi posible rin po kasi yung scenario, nagturo-turo lang po yung mga engineer or contractor kasi nga po nahuli na. No? So we will have to verify kung yung tinuturo ba nila ayun po ba talaga ay na yung project ID na yon na aming ini-inspect. Opo, ang problema ho kasi kahapon, patay na yung sinasabi ni Secretary Bonoan na kanyang pinagkatiwalaan, di ba, na magsumite ng mga informasyon na ito, di po ba, Yusek? Actually, Manong Ted, yun naman pong project document, lahat po yan ay kompleto sa amin. Kasi naman po, official documents naman po yan. So kung meron pong approval, kung meron pong mga modifications, meron po dapat yan sa akin. Opo. Kasi nga po napag-usapan din na ang isang DPWH project, bago magsimula iyan, yung kanyang actual na lokasyon identified naman, di po ba? Kasama na dyan yung program of work, di po ba, Yusek? Ano po? Tama po, Manong Ted. Oo. So yun nga po yun. So kung ito po ay na-identify sa isumbong sa Pangulo website na ito yung grid coordinates pero hindi sakto po yung proyekto, maaari na yung proyekto malapit doon, yun. Pero nagkamali lang po sa paglalagay ng grid coordinates niya. Yung posible po yun.
Posible din po, Manong Ted, no? Bali po, Manong Ted, yun pong susumbong sa Pangulo, ang nilagay po doon, yun nga pong tinatawag natin na MYPS coordinate. Ito nga po yung sa plano. And if I'm not mistaken, as of date, ang na-inspect na po ay roughly around 10,000. Doon po sa 10,000, doon po na-identify yung 421. Meaning po noon, yung remainder na 9,000 plus ay meron naman pong struktura kahit doon sa MYPS coordinates. Kumbaga, kung saan yung planning, doon din po tinayo. Kaya po yung 9,000 plus na yon ay cleared na po yun. Opo. So na lang pong 421 yung out of the 10,000 na pinag-uusapan. At dahil nga po lumabas itong posibleng nasa ibang coordinates, kaya po nagkakaroon ng revalidation. When you say cleared na po yung 9,000, as in cleared na po pati ang kanya pong status ng project, meaning hindi siya substandard? Hindi pa, Manong Ted, no? Just for the ghost lang po muna. Kasi nga po, of course, meron po kaming limitation sa aming manpower. Sinuna po talaga namin yung visual inspection. So, yun pong 9,000 plus, when we say cleared, yun lang pong merong nakatayo. Pero hindi po ito cleared na pasok po sa standard. Opo, kasi nga din po dapat natin maintindihan na assuming po, no, kasi nga hindi naman maaari na the whole 12,000, no, na mga flood control projects ay ghost, di po ba? So meron itong mga proyektong naitayo. Pero iba hong usapin nga yung itinayo, nagsimula, inabandona. Tama po. Tinayo pero substandard. Basing naman din po sa mga panuntunan nitong sila Bryce na sinasadya na i-substandard para nga yung cost mas mababa nang sa ganun malaki ang kanilang kickback, di po ba? Tama po yun, Manong Ted. Okay. So, paano po ngayon yan sa inyo pong substandard? Sino po ang magsasabi na substandard po ito? Sino po? Kasi yan ay napaka-importante rin na naman pag pinag-usapan po ang kasuhan sa hukuman. Tama. Bali, Manong Ted, meron po kami ng internal audit service at yung aming QAU, yung Quality Assurance Unit. Sa ngayon po, tuloy-tuloy po ang ginagawa naming inspection dahil nga po sa aming limited na manpower. Kami po ay namimili based sa mga nare-receive namin ng mga complaints o mga leads na binibigay sa amin. No? And then from those leads, yun po ang aming pinupuntahan ng aming QAU and ng aming internal audit para po inspektuhin yung infrastructure kung ito nga ba ay substandard o hindi, Manong Ted. So ganun po ang preso. Tuloy-tuloy po ito. Year round po namin gagawin ito. At lahat tuwing po meron kaming mahuhuli na substandard, diretsong kaso na po yan. Okay. Hindi ho ba, Attorney Yusek, ang lahat ng proyekto ng DPWH ay may corresponding insurance, no? May bond siya, di po ba? Tama po, Manong Ted. Okay. Tama po. So kapag po na-discovering ghost project ito, ano po ang mangyayari doon sa insurance bond noong pong contractor at hanggang saan ang maaari makubre ng gobyerno doon? Wala namang tira yung proyekto. Kapag po kasi sa warranty insurance, if I'm not mistaken, Manong Ted, meron na po itong limitation. 13% lang po ng proyekto ang makiklaim doon po sa insurance. So talaga po ang kailangan pa rin kasuhan para po ma-recover yung buong amount po na pinayaran. No, pero yung insurance po, lahat po ng mga nakitang ghost, dumadaan na po yan sa proseso. Kinol na po natin ang mga insurance bonds na mga ito. Ngunit as allowed po by law, only a certain percent ang claimable sa insurance. Hindi po yung 100%, Manong Ted. Okay, so dito po halimbawa, itong mga nandito sa Bulacan, meron pong naklaro na flood control na ghost project, mga nasa 50 million lang, ganun pong halaga, no? I'm sorry, 50 million, no? Yun po, 13% lang ang makukubra ng gobyerno doon sa kanyang insurance bond. Yes, Manong Ted, di ko lang po sigurado yung percentage, pero 13% lang po. And lahat po ito, we have already initiated the proceedings. Ilang taon ang validity ng bond? Kung po ito ay either ghost o substandard o kaya abandoned project, ilang taon lang po yung visa ng insurance bond na yon sa paghahabol po ng DPWH o ng Estado? May mga warranty po yan, Manong Ted. Hanggang 15 years po yan, depende po sa infrastruktura. Ang flood control po, ang alam ko, 15 years po ang warranty ng mga infrastructure projects na yan, Manong Ted.
Opo. So kapag po ito ay substandard, hindi ho ba yung band ay tinatabi ninyo? Meron lamang kasi yung 'di ba yung parang kung hinahawakan niyo yung band ng DPWH and then kapag na-clear na yung project, ibinabalik niyo yung band, di po ba? Ganun po ba 'yon? Tama po yun, Manong Ted. Usually po yan, 1 year lang po yung retention band. Mhm. After which po, kapag na-accept na po at lumipas na rin po yung period, binabalik na po yung pera. So, wala na pong hawak, pero that does not prevent us from still initiating yung pag-forfeit po nung warranty nila. Oh, so paano kaya 'yon? Ang laki ng ang laki ng trabaho niyo, Yusek. Paano kaya 'yon yung mga ano na po, kung babalikan mo na lamang ang panahon ni Pangulong Marcos Jr., no, 2022, kalagitnaan ng taon na iyon. So, ang karamihan dito nagpaso na naibalik na po yung retention band. Tama po yun, Manong Ted. Tama po yun. Marami na pong naibalik dito. In fact po, sa lahat po ng mga in-initiate namin na proceedings, naibalik na po yung mga retention bonds. Pero yun nga po, that does not prevent us from still going after it. Kaya po lahat po ng mga aming madiscover ay yun na po ang aming template action. Automatic po na yung mga bonds, initiate na kami ng mga forfeiture proceedings po against those bonds. Okay. Meron pong top contractors na binanggit si Pangulong Marcos, if you recall, no? Ito ho bang mga proyektong ito na nasuri na at patuloy pang magkakaroon ng revalidation? Doon ba lang ho naka-confine ito o ilan na pong kontratista talaga dito ang may problema ngayon at may pananagutan? Manong Ted, doon po sa kung sino-sino yung mga kontratista, di ko po masasagot yan with kasi nga po ongoing po kami, no? This is a year-long activity. Tuwing po meron na tuloy-tuloy na po kami inspection. Pero sa ngayon po, yung mga nakasuwa na po namin ng mga contractors, ito po yung sila Sing, sila Vizcaya Companies, sila Wawaw, Ayan Construction, Silverwoods, Sunwest. So yun po muna. Kasi po yung mga top 50 naman po, these are the biggest contractors. But it does not necessarily mean na meron na po silang kaso o kaya po sila ay naggawa ng ghost or substandard. So sila lang po yung mga initial na ni-screen ng ICI para lang po magkaroon ng take-off point. Ted? Opo, sige. So, paano po kaya ngayon, sir, how do you pacify us, no, na nababahala dito po sa mga balitang ito na mali ang mga grid coordinates para bagang back to zero tayo? Ano yan? Parang nawalan na ng kredibilidad. Ito nga pong ginagawang investigasyon. Paano po ito? Paano po namin dapat tanggapin po ito, Yusek? Yeah, but well, Manong, ano naman po, no, that's why we are just revalidating. Para lang po yung after ng final revalidation, ibibigay po namin na final report. At least po sigurado na po tayo. No, kasi nga po, dahil nga po nung una ito ay suspected lamang, ito lang po ay inikutan, visual inspection. And then afterwards, no, dun po yung mas masuri na validation, tingnan ng mga dokumento, kung ito ba ay may work suspension, etc. Kaya po talaga pong medyo masuri ang pag-validate nitong mga ghost na ito. Pero moving forward, Manong Ted, no, ito po yung importante na reforma na ginagawa ng mga DPWH. Kaya nga po sa ating line item ngayong 2026 budget, talaga pong meron na po itong mga coordinate, meron na po itong mga point-to-point. No, para nga po kung ano yung supposed na plano, yun na rin po yung gagawing proyekto. Para po masigurado natin na hindi po iba. At this will be transparent to the public at lahat po maabantayan ang mga proyekto na ginagawa moving forward. Opo. Yusek, nakapanayan po namin si Congressman Leviste a while ago. May sinasabi siya tungkol dito ho sa kanyang hawak na Cabral files na ito. Kanya, kasi nga sabi ko sa kanya, bakit hindi na lang siya magsampa ng kaso, no? Kung may hawak siyang ebidensya, etc. sa ombudsman. Ang sabi niya kasi nga, ito ay mga lead lamang. May tinutukoy siya specific sa Tagaytay daw na 200 million pesos po na alokasyon, nasa NEP daw po ito, then nasa GAA, and then napondohan daw po ito at nabayaran po yung contractor sa overpriced project ng solar lights. Yung pong ganun pong mga aligasyon, iniimbestigahan ho ba ito ng DPWH? Kasi ano po ito?
ano ho ito? This is quite alarming kung ganyan nga po na may katotohanan, kung baga, kung maniniwala ka sa kanyang mga sinasabing meron ng lead at nandidiyan yan, pupuntahan mo na lang para makasuhan yung mga dapat kasuhan. Manong Ted, siguro just to give proper context dun po sa Cabral Files. Bale, ito po kasing Cabral Files, ito po yung nakuha ni Congressman Leviste noong September 4, nung siya po ay pumunta ng DPWH at kumuha ng mga files sa computer ni late Undersecretary Cabral. September 1 po si Secretary Vince nag-assume ng opisina. So 3 araw lang po yung pagitan, wala po kaming any way of knowing kung ano po ba yung laman ng computer na yon. Pagkatapos po kasi nung pagkuha niya ng files na yon, we already sealed off that CPU just to keep it intact and ensure that it won't be tampered with. And noong pong Disyembre, ito na po ay sinupina ng ombudsman at binigay na po namin sa ombudsman ito pong CPU. Para po sila na po ang mag-conduct ng forensic examination. No, siyempre kami po sa DPWH, wala naman po kaming any technical capabilities of conducting those forensic examination. Kaya po yung files po na yon, kung ano po yung mga hawak ni Congressman Leviste, ay nandun na po sa ombudsman who we think is the proper body na to conduct the investigation on the matter, Manong Ted. Opo. Nasarahan na ho ba yung issue kung sinadya o hindi yung maling coordinates? Kahapon po, siyempre, during the hearing, this was raised several times. Pero po kami po kasi siyempre, factual lang po ang aming sinasabi. Ayaw po namin mag-speculate or mag-speak on behalf of the former administration as to their reason or rationale for submitting those coordinates to the Office of the President. So hindi po kami competent to speak on behalf of the former administration. Okay. So who's the competent agency kaya to establish that kaya, attorney? Yun po nag-submit, Manong Chen. So sila former Secretary Banoan, Manong Ted, ang proper persons to ask on that matter. Since sila po yung naggawa ng submission. Opo. Unless may lalantad na magsasabi na siya nga ang inutusan, no? Yung nga lang, yung pong sinasabi daw na pinagkatiwalaan dito, wala na. Sige, may pahabol lang pong tanong, Yusek Chacha, please, ha? Opo. Yes po. Yusek, Yes po, Manong Ted. yes. Sinasabi po ni Yusek Bisnar din na sa 30,000 flood control projects mula 2016 hanggang 2025, 10,238 pa lamang daw po yung nai-inspect. At ngayon, kailangan ulitin yung pag-i-inspeksyon ng mga ito dahil nga po may question dun sa mali-maling coordinates. Realistic po ba na matatapos po ng DPWH itong pag-i-inspect ng lahat ng iba pang flood control projects? And meron ba tayong kailangan na tulong? Kayo po ba'y mag-hire na rin ng third-party validators para wala nang masabi ang publiko kasi hindi lang DPWH ang mag-check kung ilan talaga yung bilang ng flood control at ghost projects? Yeah, DJ Chacha, siguro just to clarify lang po yung statement kahapon, I believe po yung 10,000, hindi na po siya uulitin. Kasi po yung doon po sa 10,200 na figure, 421 lang naman po yung suspected ghost. No? So yun pong 9,000 plus, hindi na po siya i-re-inspect. How about the remaining? Of course, subject na lang nga po kung meron nga pong mga allegations of substandard or meron mga information na dumating sa amin. Siyempre po, we will inspect further Yung to check if remaining. may substandard nga po. Yung remaining naman po, hindi lang po DPWH ang nag-i-inspect po nito. Ito po ay yung team ng ICI. They magkakasama po yan sila ng AFP, PNP, and ng DepDev. So alam ko po nag-iwalay sila. They created composite teams para nga po ma-inspect nila itong ganito kadaming infrastructure. So kung yung 10,000 naman po ay natapos nila in 3 to 4 months, and siguro naman po yung remaining na 20,000, hopefully matuloy-tuloy lang po ang pag-inspect. They would complete that by year end po. Okay. Kami po'y nagagalak, attorney, na kayo po'y nandiyan sa DPWH. Opo. At meron ho kami maaring tawagan para ho magklaro nitong mga napaka-importanteng isyong ito. Salamat po, Yusek, sa inyo pong panahon. Yes po, Manong Ted. Kami naman po, Manong Ted, will always cooperate sa lahat po ng mga
ganitong mga investigasyon, kami po talaga ay for transparency and accountability, Manong Ted. So anytime po na mayroong information required from us, kami po ay nandito para tugunan po ang mga tanong ng publiko. Salamat po, sir. And again, thank you at mabuhay. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!